Hi guys! Welcome again to my vlog. So, ang topic po natin ngayon ay about sa advantage and disadvantage ng pagkakaroon ng agency sa Popo Live app. Una po is yung guide and support. Ang pagkakaroon po ng agency, lalo na sa mga baguhan, may magga-guide po sa inyo o magtuturo lalo na at nangangapa ka pa. Depende din po sa mga member sa agency, lalo na pag may malasakit talaga sila sa kapo-host nila, talagang tuturuan ka nila plus susuportahan ka pa like pupuntahan ka sa live mo at babatuhan ka ng gifts or maglalaro sila sa live mo. So meaning, may makukuha kang points sa paglalaro or gamble nila. Next po is yung tasking daily, always available for crown seat. So, applicable po ito sa mga female host, yung daily tasking po sa crown seat for 1 hour, which is makakakuha ka ng 800 points kapag nakompleto mo yung task. Kung may agency ka, lagi kang may mauupuhan kasi priority nila ang member sa agency nila na paupuin. Kaya hindi ka na mahihirapan pang maghanap ng mauupuan kasi sa iba po, pwede po kayong i-kick. So, hindi po kayo makakapag-tasking doon. And next po is yung more chances of receiving gifts. So, depende po yan sa agency na sinalihan nyo. So, based on my experience, may mga agency na pag sumali ka sa kanila, meron silang pa-welcome gifts. So, may ibibigay sila upon entering po yung agency number nila. And meron din po yung mga nangangako na magbibigay ng rewards daily. For example, pag nakapag-task ka ng 1 hour live and nakapag-crown seat ka, meron silang ibibigay. Like for example, may ibibigay daily na 1,000 points or 2,000. So, depende po yan sa agency. Swertehan na lang kung mapunta ka sa mga agency na namimigay talaga. Meron naman yung pagka may nag-crown seat sila, pag napaupo ka dun at naggagamble sila, mabibiyayaan ka rin. So, mabibigyan ka rin ng points. So, yun lang naman po yung mga advantages ng pagkakaroon ng agency sa Popo Live. So, next po is yung mga disadvantages ng pagsali sa agency. Una po is yung pahirapan sa paglipat. So for example, minalas ka at hindi mo pala gusto yung nasalihan mong agency dahil wala silang pakialam or hindi ka man lang sinusuport. Yung parang wala lang, sumali ka lang sa kanila tapos ganun na lang, wala na. So, mahihirapan ka po sa paglipat. Meron kasing mga agent na hindi sila basta-basta nagre-release. So, meaning, pagka nagsabi ka sa kanila na gusto mo nang mag-quit sa agency nila, hindi ka nila i-release agad. So, kailangan magkaroon ka ng matibay or valid na reason kung bakit gusto mo nang mag-release sa kanila. And isa pa pong disadvantage is yung pinagmumulan ng away or nagkakaroon ka ng kaaway sa pagsali sa isang agency. Kasi po, pagka po sumali kayo sa isang agency, isasali ka po nila sa GC nila para doon malalaman mo yung mga updates or other information galing sa inyong agent. So, minsan po dito nagkakaaway-away yung mga members ng isang agency dahil sa hindi pagkakaunawaan or minsan dahil sa inggit dahil nalaman nung isa na binigyan ka ng ganito, binatuhan ka ng gifts, samantalang yung isa hindi, mga ganoon. So, instead na mag-enjoy ka sa agency or sa pagla-live, minsan parang mas lalo ka pang na-stress dahil sa pagsali mo sa isang agency. So, yun. Yun yung mga advantages and disadvantages ng pagsali sa isang agency. So, ayun lamang po at bago ko po tapusin ang video ito, gusto ko lang sabihin na bago ka po sumali sa isang agency, kailangan aralin mo po muna yung ibang pasikot-sikot sa Popo Live app. And maging wise ka po dapat sa pagsali. Hindi yung pag may nag-invite sa'yo na sumali sa kanila, sasali ka na po agad. Huwag po muna. Kailangan maging wise ka po at maging ready sa lahat ng mga consequences just in case na sumali ka sa agency nila. Thank you for watching po and see you on my next videos. Thank you! Kung nais mo pong malaman
kung kailangan ba ng agency para maka-withdraw, i-click mo lang po yung link sa description box para mapunta ka sa ating video. Thank you!